Alam niyo mga kaibigan, ito nga, may balita ako. Ito di ko napapangalanan. Isang vlogger sa DDS gusto nang tumalon ng bakod. Gusto nang tumalon, humahanap na ng mga padrino para lang makaalis na sa DDS vlogger. Pero by the way, dito tayo sa pinaka-main topic natin. Ang pinaka-main topic natin, mga kupal na DDS defender na nag-aaway-away na. Alam nyo kung bakit nag-aaway-away ang mga Duterte vlogger sa pamumuno ni Banat Bay, kupal, tangang, gagong, panot? Alam nyo kung bakit nag-aaway-away ang mga yan? Naiinggit si Banat Bay kina Bisdak at kina BMR na kapwa niya rin tangat, bobot, mga gago. Opo. Naiinggit ang grupo, yung tatlong banateros na kupal na mga patay gutom, naiinggit sa grupo ng Bisdak Pilipinas Group. Yan po ang totoo niyan, mga kaibigan. Kasi hindi po natin maiakila sila BMR kahit nagngangaw-ngaw ng mga fake news, kahit na nagngangaw-ngaw ng kung ano-anong kasinungalingan, naiinggit si Banat Bay. Kasi ang gusto ni Banat Bay, siya lang ang magaling. Siya lang ang mahusay na defender ni Digong. Yan ang gustong mangyari ni Banat Bay. Siya lang ang special na vlogger ng Duterte Vlog. Kaya ganun na lang ang ginagawa ni Banat Bay ng pag-atake sa grupo ng ibang mga vlogger na kapwa niya rin mga defender. Kupal na DDS defender nag-aaway-away na. Sabi ko nga po kanina, kaya po galit na galit kung ano mga pasaring ni Banat Bay sa mga defender na kasama niya sa vlogging as Duterte defender. Kasi po, nalalamangan na siya. Saan para siya nalalamangan? Una, nalalamangan siya sa mga pajikas, sa mga palipad. Yan ang pinakaayaw ni Banat Bay. Yan ang pinakaayaw ni Banat Bay. Yung siya'y nilalamangan ng kapwa niya vlogger na gusto ni Banat Bay, siya lang ang binibigyan ng palipad. Ang gusto ni Banat Bay, siya lang ang kumikita sa mga DDS vlogger. Nakasama ko si Banat Bay eh. Kilala ko si Banat Bay. Nakasama ko yan. Kasi ang style kasi ni Banat Bay, pag ikay nakamonetize, pag alam niyang medyo magaling ka, alam niya magiging malalamangan mo siya, ayaw niya na ikay pinopromote. Hindi niya pinopromote yan. Yung mga vlogger na alam niyang magiging sakit ng ulo niya, alam niya na magiging katunggali niya sa mga palipad-palipad, ayaw niya ng ganyan. Nakuha ko yung style ni Banat Bay eh. Pero pag alam niya, hindi ka nagmumonetize, hindi ka nagbababa ng GCash, putang inang yan, paplastiking ka niyan ni Banat Bay. 10 ng mga kasama niya na mga patay gutom na sila Dada. Oo. Yan, lalo na yung kapatid niyan, Jacolero. Yung Jacolero, nung isang may channel na vlogger, napanood ko siya na nagagalit siya kay Banat Bay dahil nga ang sinasabi doon ni Banat Bay, for the views na lang ang ginagawa doon ng mga si Tamski, ni Olo, Tita Missy, yan. Shout out sa'yo, good morning kaibigan. Ang sabi niya kahapon, sa pagpapanood ko sa kanya kahapon, doon sa late upload live niya, nagagalit siya na bakit daw sinasabi ni Banat Bay na karamihan doon ng mga vlogger for the views ang hinahabol, mga ganun, kahit kasinungalingan na lang for the views. Ang sabi nga kahapon ni, anong pangalan nitong vlogger na to?
si Tamski Niolo, Tita Missy. Ang sabi niya nga kahapon, lahat-lahat naman tayo puro na ganyan eh. Alam nyo guys, ako siguro maihahambing ko ang sarili ko as political vlogger sa tagal ko ng pagiging vlog. Hindi ako kabilang sa mga vlogger na nagmumonetize. Hindi ako kabilang sa mga vlogger na for the views ang ginagawa sa social media. Kasi po ako, alam na lahat ng mga kabarkada ko, ng mga kaibigan ko, ng mga close kong vlogger, na pag ako nagbablog, laro ang ginagawa ko. Laro, puro laro na lang ito sa akin. Nag-e-enjoy lang ako. Hindi ako yung para pagkakitaan ang mga vlog kong ito, yung sumasahod kay YouTube, kay Facebook, hindi ako nagmumonetize. Hindi kagaya ng mga ibang patay gutom na ibang vlogger, lalo na po sa kampo ng mga defender ni Digong, no Duterte. Sumasahod na kay YouTube, kay Facebook, gusto pang hututan yung mga follower sa paraan ng mga palipad, pajikas. Ang palusot naman din ng isang patay gutom na si Dada na nagbubugaw ng mga kababaihan na iinggit daw ang mga ibang vlogger sa mga ganong palipad. O yan, nandiyan si Tamski Niolo. Yun, nandiyan siya, nanonood. Kahapon nanonood ako sa iyo, kuya ang sabi mo, ay wag mo sabihin, for ano ka lang? For the prinsipyo ka lang? Mga ganun sabi mo kahapon. Ano? Hindi ka nag-ano? Tama naman sinabi mo eh. Lahat nagmo-monetize. Ako lang ang hindi nagmo-monetize dito eh. Sa tagal kong pagiging vlogger, 2004 ako nagsimula. 2004 pero never ako nagmo-monetize. Kaya, doon sa mga DDS vlogger, mga puki ng ina ninyo, atakihin nyo si Banat Bay. Kung hindi nyo kayang atakihin, bakit? Takot kayo mawalang allowance nyo? Mga buwisit kayo? Speaking of allowance, good morning nga pala kay dating Secretary Martin Andanar. Sir, good morning. I miss you, Secretary Martin Andanar. Sometime kita tayo, boss. Kape-kape tayo. Wala akong pinapangalanan kung sino nang galing ang allowance. Baka mamaya may mga mag-react na naman dyan. Wala akong pinapangalanan. Wala akong pinapangalanan. Kaya po nag-aaway-away, inaaway nila Banat Bay ng grupo niya yung mga vlogger na sila Bistak. Kasi, nalalamangan si Banat Bay. Yan ang pinakaayaw ni Banat Bay. Yung nalalamangan siya. Yung siya nalalagpasan. Ayaw niyang ganun ni Banat Bay. Ang gusto ni Banat Bay, siya lang ang magaling sa DDS. Siya lang ang mahusay. Yan ang gusto. Ito, sinasabi ni Rod Sector. Banateros, mukhang pera. Lahat yan. Yan, naging tao ni Banat Bay si Rod Sector. Naging tao niya yan. Mukhang pera pala kayo. Mga puki ng ina ninyo. Mga mukhang kwarta. Nakamonetize na. Nang buburaot pa sa follower. Nangihingi pa kayo. Nangihingi pa kayo ng mga pajikas. Mga puki ng ina ninyo. Alam nyo, kahit na magaganyan-ganyan si Bisdak, si BMR, talagang patay gutom ang dalawang yan. Di ba? Puro kayo Sara. Lalo na si J. Guevara. Wala yan. Si J. Guevara, kupal yan. Isang patay gutom din yan. Ilang follower ang hinututan yan? Ilan follower ang inano yan? Ang gusto ng mga kupal na yan, ribatan ko daw sila doon sa bidyong inilabas silang audio. Mga kupal, ba't ko kayo riribatan? Ba't ko kayo may-mention sa mga vlog ko? Puro kayo inutil. Ang ina nyo, maglabas kayo na maglabas kung anong gusto nyong ilabas.
Puki ng... Hoy, King! King! Wala akong kape. Salabat dito. Oh. Lana! Bumaba ka pala? Timpla mo ko sa labat. Ha? So, sasabihin nyo, puro kayo sa bayan? Puro kayo sa pagmamahal? Puki ng ina ninyo. Oh! Di ba? Kung talagang para kayo sa bayan, kayong mga DDS. Ha? Itong gawin ninyo ngayon umaga. Pumilo. Di ba? Sasabihin nyo, para kayo sa bayan, may pagmamahal kayo sa bansang Pilipinas, puro ka bullshitan. Ha? Ha? O nasaan si Sara Duterte? Nasa Germany. Hindi ba nakakahiya? Ha? Hindi ba nakakahiya? Vice President ka? Ha? Kayong mga DDS, atat kayong mapatalsik si Pangulong Marcos? Atat kayong mapabagsak yung mama? Tapos may bagyo tayong kalamidad? Saan pumunta si BP Sara? Sa Germany. Anong ginawa ni BP Sara sa Germany? Nagpakasarap! Oh. Naglambier na. Yan ba ang may serbisyo? Yan bang may malasakit? Ha? Mas inuna niya pa ang kasiyahan niya para sa kasiyahan ng ating mga kababayan na nasa kalamidad. Ha? Ito guys, hindi sa pagmamayabang, ha? Halos lahat ng mga content creator na mga kilalang vlogger, nandiyan sila Bistoyo. Ha? Ang grupo ni Moy Palaboy, nila, yung taga Las Piñas, saka yung pampapwit na vlogger, yung iba hindi ko mabanggit ang pangalan, nakalimutan ko. Nagsama-sama para tumulong sa mga kababayan natin. Ha? Kahit hindi kami politiko, hindi kami nakaano sa gobyerno. Nagtulong-tulong, nagripak, nagbuhat, at umuulan, kala pwedeng manahimik sa bahay. Pero nagsama-sama para sa mga kababayan natin. Hindi man kalakihan yung naitulong ng ibang mga tropa. Nandiyan sila, Daddy Blue. Sila, Wamos, ibang mga vlogger. Nag-ambaga, nagtulungan para maipadama sa mga kababayan natin na kahit may bagyo na dapat ginagawa yan ng tanggapan ng OBP. Tapos kung maka-atake kayo sa gobyerno, akala nyo naman totoo kayong may malasakit? Tangina ninyo. Hindi pa kayo nahihiya sa mga itsura ninyo? Ha? Ano? Kap, huwag kang maninigarilyo, may hika kasi ako. Bakit ka may hika? Nanonood ka lang. Magkatabi pa tayo. Binubughan pa kita na sigarilyo. Diyos ko naman, huwag kang kasi raulo. Alam niyo mga kaibigan, ito nga, may balita ako. Ito di ko napapangalanan. Isang vlogger sa DDS gusto nang tumalon ng bakod. Gusto nang tumalon, humahanap na ng mga padrino para lang makaalis na sa DDS vlogger. Hindi ko na i-mention. Kausap ko ang isa sa mga kadikit niya na nagpapatulong na may angkla sa Malacanang. Clue, Kap. Gusto mo magmarites, ha? Tignan natin ako makasagot sa tawag ko to. Ha? Kasi yung binubugaw niya atang mga babae, nagkakaroon na kayo ng clue. Yung mga binubugaw nila. Ito, hindi naka-online si Mother. Nako. Hindi ko na lang ipapakita mukha dito, kausap ko. Pakinggan nyo na lang.
Ang problem, kung nanonood din ito sa akin ngayon, hindi sasagot to. Hindi. Okay. Yung itong taon to, gusto na lumipat. Si Banat Baybayan, Kap, aba sinabi ko, yung mga binubugaw nila, wala akong pinapangalanan. Nag-comment lang yan, kaya ko binasa. Binasa ko lang yung pangalan. Gusto nang tumalon. At yung tinatawagan ko, baka makita niyo yung pangalan dito. Gusto niyang itong maging tulay para mailapit sa taas. Ba't mo iiwanan? Ba't mo iiwanan ng mga kasamahan mong tangang DDS? Yan ang sinasabi ko sa inyo noon pa. Sinasabi ninyo, supporter kayo ni Digong. Sinasabi nyo, panatiko kayo ni PRRD. Hindi naman sa pagmamayabang, ang mga nakasabayan kong mga vlogger nung panahon ni Duterte, nung tumatakbo, yan, sila Mocha, sila Rio, hanggang si Rio, nagbabalik na uli, nagpo-political vlog na si Rio ngayon. Si Banat ba, hindi naman yung DDS vlogger talaga eh. Kailan lang nag-DDS yan? Nung na-appoint na si Mocha. Siya na ang humahalili kay Mocha. Yan, sila Drew. Yan, kami-kami nila Drew Olivar. Nila Dante Maravillas, kami-kami nun. Bilang na bilang. Wala pang Bisdak Pilipinas niyan, wala pang BMR. Kailan natutong mag-vlog ang mga yan? Kailan lang natutong mag-vlog? Kaya mga umaako na mga DDS, ang tunay na supporter ni Digong, alam nyo, kahit na ako'y naging anti-Duterte na, ako, bakit? Bakit yun nasasabi na ako ay supporter ni Digong? Kasi nung sinabi ni dating Pangulong Duterte na tulungan, suportahan ang bagong administrasyon na si Pangulong Marcos, walang kairap-irap, sinunod ko. Sinunod ko ang kanyang panawagan bilang supporter. Sumunod ako. Itong mga putang inang mga DDS vlogger, sinunod nyo ba yung sinabi ni dating Pangulong Duterte? Hindi. Kasi nga, hindi kayo mga Duterte vlogger. Aminin natin ito mga kaibigan Ito, aminin natin to. Sa mga Duterte vlogger, kaya hindi nyo maiwanan si Digong sa larangan ng pagbablog. Kasi, mawawala ang mga padala ng mga supporter ni Digong sa inyo. Yung mga pakimkim. Di, totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Nung hindi ako nagiging anti-Duterte, nung mga panahon na yon, marami nagpapadala sa akin ng pera ng mga OFW. Ninyo, pang merienda mo. Minsan papadalang ka 20,000. Ninyo, pang snack mo. Ninyo, pandagdag mo dyan sa paggala-gala mo. Bigyan ka, minsan $200. Totoo yan! Hindi ako kasi nagpapa-Gcash noon. Puro padala nila sa akin, Palawan, Western, Cebuana, o Telegram, MoneyGram, mga ganon. Nung ako'y naging anti-Duterte, lahat yun naputol. Yung mga padala ng mga OFW. Sa akin, walang problema. Walang problema yun. Yan ang ikinakatakutan ng ibang mga Duterte vlogger. Yung maliban mawala ang padala ng mga supporter ni Digong na mga tangat, bobo. Pati yung mga paghikas. Takot kayo mawala. Kasi dito sa mga ito huwag masasaktan dito yung mga BBM supporter na mga mga talagang sulid ni Pangulong Marcos. Walang nagpapadala dito ng ganun. Wala. Walang nagpapadjikas. Walang nagpapadala ng pang merienda, walang ganun. Kaya ayaw nyo. Di ba? At least dito, sa administrasyon ni Pangulong Marcos, hindi ka makakarinig ng salitang putang ina sa bibig niya.
Binabato ninyo si Pangulong Marcos na kung ano-anong kaletsihan, paninira. May binato ba si Pangulong Marcos na salita na putang ina ninyo, wala kang maririnig. Bagkus yung mama, puro trabaho, trabaho, trabaho. Mas inuuna niya ang kapakanan ng mga kababayan natin kaysa magpatulan ang mga walang kakwenta-kwentang pinagkasabi nung dating Pangulo. Nung isang araw lang, last week, Martes ng hapon, may nakasalubong ako, dating undersecretary ng Duterte administration. May nakasalubong ako. Ang sabi nga sa akin ng isang undersecretary, dating undersecretary, hindi ko napapangalanan to. Nyo, napapanood ka ni boss. Nasasaktan siya sa mga pinaggagawa mo. Ang sagot ko, sinunod ko naman yung sinabi ni Pangulong Duterte Nasuporta si Pangulong Marcos. Oh, ngayon, kung may awayan silang dalawa, sabi ko sa undersecretary na yon, labas na ako dyan sa awayan nila. Sinunod ko lang ang sinabi ni Pangulong Duterte. Tulungan, suportahan. Yan ang ginawa ko. Ngayon, may paglabag ba akong ginawa doon? At yung kung mayroon man akong binabakbak kay Digong, base yan sa naging experience ko sa kanya noon. At yan ay nakikita sa mga balita. Oh, hindi ko gawang kwento. Oh. Ang masama ron, magbablog ka, gagawa ka ng kwento na wala naman pinagmumulan ng source. Oh. Diba? Yun ang mahirap doon. May issue Diba? Yan. Wala silang makitang maganda sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Puro puot at galit ang ginagawa nila. Diba? Samantalang nung panahon ni Marcos, dati ni Pangulong Duterte, pag kinanti mo si Pangulong Duterte sa larangan ng social media, lahat kaming mga DDS vlogger na nakaangkla sa Malacanang noon, kukuyugin ka namin. Yan ang order sa taas. Yan ang order. Alam niyo sa mga vlogger, mag-ingat kayo ngayon na sa TikTok Sa TikTok, guys, ingat kayo. Karamihan ng mga depender ng administrasyon ngayon, pinag-iinita sa TikTok. Tinatanggal ni TikTok. Kaya din makikita mo ang TikTok talagang maka-Duterte. Hawak nila ang TikTok. Hawak nila ang TikTok. Ilang mga kaibigan kong vlogger sa mga GC Group, tangina yung TikTok ko, bumakbak lang ako kay Rocky, bumakbak lang ako sa mga Duterte, tinatanggal nila. Kaya ako din ako nag-upload sa TikTok Kasi yayariin ka talaga ni TikTok Yayariin ka pag anti-Duterte ka, lalo pag ang content mo doon, anti-China, ay Diyos ko po, tapos ka. Ibaban ka. Kaya, alam niyo ito mga kaibigan, yung mga bakbak ng mga DDS, wala yan. Hindi yan makatotohanan. Yan yung ginagawa ng mga DDS vlogger. For the views. Maliban pa sa for the views, para lang din sila'y kumita. Yan ang totoo. Ngayon, ang gawin ninyo, kung hindi kayo takot kay Banat Bay, na panot, sa kapatid niyan, Jacolero, na piling mahusay, murahin ninyo. Lalong-lalo na yung patay gutom, na si Master Judiyang kupal na inutil. Yan, nahampas lupa, batugan. O, totoo naman Hoy, Judiya, isa kang batugan, puki ng ina mo. Maliban pa sa inutil ka, baog ka. Diba? Baog ka. Wala kang anak. Ako sinasabihan mo akong bakla na kalbo. Putang ina mo, nakatatlo pa akong anak. Ikaw, wala kang anak. Kasi nga, Judiya, baog ka. Di totoo yan. Kung meron kang ipapalutang na anak mo dyan sa asawa mong yan, magpa-DNA test tayo. Kung ako ididimanda mo, bisdak,
Ipa-DNA test natin yan, yung anak mo at yung asawa mo. Kaya ka nga kumakantot ng mga babae dyan sa Cubao eh. Di ba? Kasi nga, inutil ka. Hindi mo mabigyan ng anak o baka baog ang asawa mo o ikaw. Di ba? Sino ang baog sa inyo? Ha? Di ba? Kasi nga inutil ka. Walang kwenta ang pagkalalaki mo. Sinasabi mo, bakla ako. Putang ina ako kahit bakla ako. Nakatatlo pa akong anak. Puro panganay pa. Ikaw. Puro ka lang jakol. Hindot ka ng hindot. Walang kwenta ang pagkalalaki mo. Ha? Saka huwag kang pikunin. Ha? Tangina mo ka. Master Judea. May nalalaman ka pang master. Tangina mo ka, baog ka. Ha? Magjakol ka na lang, kupal. Ha? Sayang yung pagka-master ng pangalan mo pa sa vlog. Inutil ka naman. Ha? Di ba? Tangina mo. Tigilan mo ako, Judea. Tigilan mo ako, Judea. Ha? Master ka sa kakupalan. Ha? Hindi ka ba nahiya niyan? Yung asawa mo nagkakayod marino, nagtatrabaho. Ikaw diyan ka lang sa bahay, aatungal-atungal ka lang. Yes! Master baog! Yan ang dapat sa'yo. Palitan mo na yung Judea. Master baog, Judea. Yan. Yan. Tama yung sinabi no? Master baog. Idugtong mo, Judea. Ay, idimanda mo ako, Judea. Pero, hahamunin kita na ipa-DNA test yung bata. Dapat maging tugma yan sa kinakasama mo na babae. Diyan sa Lancaster. Dapat galing sa babae mo yan, ha? Hindi sa ibang babae mo. Baka baog yung babae mo, itong asawa mo, hindi yung ikaw. Di ba? Master bate, baog, Judea. Di ba? Kaya tigilan nyo ako dyan, yung sasabihin yung puro sa bayan kayo, tangina ninyo. Yan ang maganda. Master baog, Judea. Yan, mag-comment kayo sa mga vlog ni Judea. I-comment ninyo, Master baog, Judea. O, baog yan. Baog yan. Yung kapatid niyan, ibinubugaw niya rin sa akin. Oh, bugaw yan yung si Judea. Yung lalaking kapatid niya, gusto niya ipabugaw sa bakla. Utang ina talaga. Ang gigigil ka tapos. Yes! Nasa Lancaster yan. Magdidemanda ka. Bakit? Sinabi ko ba kung anong kiis ka? Napakalawak ng Lancaster, gago. Tangina mo. Alam mo, Judea, bago ka maggaganyan, bago mo atakihin na bakla ako, Judea, patunayan mo muna sa sarili mo na tunay kang lalaki. Ha? Yung totoong mabubuntis mo ang asawa mo. Ilang taon na tayong magkakilala, Judea. Putang ina, never ka pang nagsabing magpapabinyag ka. Ha? Totally putang ina mo, Judea. Kaya ka rin napasok sa DDS dahil din naman sa akin eh. Pinasok-pasok kita. Di ba? Ako rin ang naging tulay mo dyan. Kaya ka nakapasok sa sirkulasyon. Huwag ka magmamalinis sa akin, Judea. Ha? Ako rin ang nagpakilala sa'yo sa ibang mga opisyal ni Digong. Kaya huwag kang magtanga-tangahan sa akin, pukin ng ina ka. Wala kang tira dyan. Kailan ka lang ba nagkatira dyan? Nung nag-alisa na yung iba. Tigilan mo ako. Tigil-tigilan mo ako. Tapos, ngayon kampi-kampi kayo nila Banat Bay. Hoy, mga gago. Oo nga naman, no? Oo nga naman.
Kap, ayos lang ang baog. Yan. Para di na kumalat ang lahi. Hindi, may punto ka dyan. Tama naman yan. Para hindi na kumalat yung makikitid ang utak na kagaya ni Judea. Tama. Pero, alam mo, Judea, pangit eh. Nagpapanggap kang lalaki ka, macho ka. Pero pare, hindi kita sa binabastos, Judea. Walang kwenta ang bayag mong luslos. Yan ang pinaka-problema sa tunay na lalaki. Walang kwenta ang isang lalaki pag hindi napatunayan na ganap kang lalaki. Oh, alam mo, Judea, yung titi mo, gusto, ito na, bibigyan kita ng tip, makinig ka, Judea. Makinig ka. Uy, okay, pamangkin ka ni Mayor. Okay. Alam mo, Judea, huwag kang maniniwala kung sasayaw ka sa Ubando, Bulacan. Huwag kang maniniwala ron, nasasayaw ka para magkaanak. Hindi. Alam mo, Judea, ang pinaka-the best. Ang pinaka-the best mong gagawin para talaga mabuntis mong asawa mo, itong gawin mo. Ipasok mo ang tape, Judea. Magkakaanak kayong dalawa. Hindi, huwag kang mahiya. Tutulungan kita, Judea. Yung pagiging inutil mo. Yung pagiging inutil mo. Ipasok mo sa pit ko. Magkakaanak kayo ng asawa mo. Magkakaanak kayo ng asawa mo. At higit sa lahat, Judea, may langis ako dito nakaprepare. May langis ako dito. May langis. Hindi natin kailangan ng dila-dila. May langis tayong pampadulas. May langis tayo. Para safe. Sandali, Para gusto mo ng safe. Sandali. Yan. Sabi nga, magtiwala ka lang sa akin. Trust condom. Para hindi mo ako mabuntis. Ayan, mayroon na tayo nakaprepare na trust. Hindi natin kailangan ng lubricant. Plus, langis. Langis to. Ito. Ayan. Ipapasok mo na lang yung sa utin mo. Pwede mo nang ipasok sa pit ko. Hindi! Seryoso ako, Judea. Magbubuluntir ako sa'yo. Magpapakantot ako sa'yo, Judea. Oo. Langis sa kabag. Kayo, puro kayo katarantaduhan mga ginagawa nyo dyan sa comment section. Puro kayo kaunggoy yan ang ginagawa nyo dyan sa comment section. Mga putragis kayo. Linggo na guys, nagsimba na ba kayo? Nagpasalamat na ba kayo sa Poong May Kapal na tayo'y nagising ngayong araw ng Sunday? Dapat magpasalamat tayo sa araw-araw na natanggap na biyaya natin. Lagyan mo ng langis mula Baguio. Yes! Magtiwala ka lang! May trust condom dito. Alam niyo naman, kumpleto ako sa ganyan bagay. Ito mga kaibigan, yung sinasabi nila nag-aaway-aaway sila. Huwag kayo maniniwala dyan. Padrama lang. Ay, baka putang ina ninyo. 700 kayong nanonood dyan, no? 758. Putang ina ninyo, mag-like kayo dyan. Yan na lang ang gagawin nyo. Hindi nyo pa ma-like yung video pinapanood nyo rito. Mga buwisit kayo. Mag-like kayo. Puro kayo, dyan. I-like nyo yung video na yan. Putang ina talaga mga nanonood na nga lang kayo. Kaya minsan ayaw ko mag-live sa Yan kuya. Yan kuya Mike Cervera. Positive pala yung kagabi. Confirm pala yon. Wala pang, hindi pa ata naka-online si General Gilbert Cruz Hindi pa naka-online si Sir Gilbert Baka tulog to. Yon. Confirm yon. Bahay nga ni Roque yon. Ako, resident ako ng Baguio. Butante ako ng Baguio City. Kaya alam ko, nadaanan ko na yung bahay ni Harry Roque doon. At naging president pa siya ng Homeowner Association sa subdivision na yon. Naging Homeowner Association pa siya doon, president. Nakakahiya. Ang mga wanted na mga Chinese itinatago niya. Diyos ko po. Anong palusot? Ang gagawin ni Harry Roque doon? Mga DDS!
Ipagpatuloy nyo ang katangahan nyo at kamangmangan nyo. Ipagpatuloy nyo ang kamangmangan ninyo. Magpakamangmang kayo, mga puki ng ina ninyo. Diyan kayo magaling, mga putang ina ninyo. Puro kayo reklamo sa gobyerno. Mga hayop kayo. Ito, dilaan nyo itong pit ko, putang ina ninyo.